Dako muna tayo dyan sa Difun, Quirino. Hindi ligtas ang Pilipinas sa masamang epekto sa pagbabago ng klima sa buong mundo. Nito nga mga nakaraang buwan, magkakasunod na bagyo ang nanalasa sa bansa na nag-iwan ng matinding pinsala. At para kontrahin ang epekto ng climate change, nagpapatuloy ang advokasya ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magtanim ng mga puno. Narito ang balita ni Jason Rubrico live mula dyan sa Quirino. Jason, magandang umaga. Kamusta dyan? Okay, mga kapartners at sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon dito sa SMNI News, magandang umaga mula dito sa Sierra Madre, dito sa Difun, Quirino Province. Alam niyo mga kapartners, naging matagumpay yung pagtatanim ng mga puno dito sa Sierra Madre sa inisyatiba ni Pastor Apollo C. Quiboloy, kung saan daang-daang seedlings ng nara at kalumpit ang itinanim. Mga nasirang pananim, mga tulay at kalsadang hindi na madaanan pa, mga bahay na winasak at inanod ng matinding pagbaha. Ilan lang yan sa mga pinsalang dulot ng Super Typhoon Pepito sa lalawigan ng Quirino. Dahil sa taglay nitong lakas ng hanging umabot sa 185 kilometro kada oras at pagbugso na nasa higit 300 kilometro kada oras, isinailalim sa Signal Number 5 ang maraming lugar sa lalawigan at mga karatig probinsya nito. Bago pa man ang pananalasa ng Super Typhoon Pepito, magkakasunod na malalakas na bagyo na rin ang bumayo sa bansa. Sinabi ng Administrator ng Office of Civil Defense na si Undersecretary Ariel Nepomuceno na hindi maitatangging epekto ito ng climate change. Yung nararanasan natin, kakaiba talaga. Kaya kung ito ay epekto ng climate change, ang paliwanag sa amin at hindi na paniniwala ko, ang climate change o yung pagbabago ng panahon o ng klima, hindi na debate yan. Nasa gitna na tayo niyan. At napapagrabe niya o napapalala yung mga dumarating na bagyo. Dahil naririnig na rin natin kaliwat kanan na dati silang hindi nababaha ng todo, ngayon ay dinadana sila yung todo-todong baha. Ayon sa mga eksperto, ang pagbabago ng klima ay dulot ng lumalalang carbon emissions. Karaniwang nagmumula ito sa mga aktibidad ng tao tulad ng pagsunog ng fossil fuels at mga usok na nagmumula sa mga pabrika at sasakyan. Ayon sa World Bank, maaaring mawalan ang Pilipinas ng 13.6% ng GDP taon-taon pagsapit ng 2040 kung walang aksyon laban sa climate change. Sinabi ng Climate Change Commission, mahalagang magtanim ng mas maraming puno na nagsisilbing carbon sinks. Ibig sabihin, ang mga puno at kagubatan ay sumisipsip ng carbon dioxide at tumutulong na mabawasan ang epekto ng pagbabago ng klima. Sa Barangay Don Faustino, Pagaduan, Difun, Quirino, sinamahan namin ang daan-daang volunteers ng Sunshine Philippines Movement sa pagtatanim ng seedlings ng nara at kalumpit. Bahagi ito ng programang 131 Nation na inisyatiba ng spiritual leader ng The Kingdom of Jesus Christ at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Quiboloy para tugunan ang lumalalang problema sa climate change. Kamakailan lang ay kinilala ni Vice President Sara Duterte ang nasabing inisyatiba ni Pastor Apollo na aniya ay napakahalaga lalo na sa panahon ngayon. Nagpapasalamat kami sa Kingdom of Jesus Christ sa tree planting. Napakahalaga na alagaan natin ang ating kalikasan. Napakahalaga na magkaroon tayo dahil kailangan natin na climate change mitigation at nakakatulong sa disaster risk reduction and management dahil alam naman natin na ang prevent ng landslides ay dyan nagagaling ng oxygen. Magdadalawang dekada na mula nang itatag ang Sunshine Philippines Movement na nagtataguyod sa advokasya ni Pastor Apollo na pangalagaan ang kapaligiran.
Isa nga sa Exhibit A ni Pastor Apollo ang Glory Mountain sa paanan ng Mount Apo sa Barangay Tamayong sa Davao City, kung saan libo-libong pine trees na ang naitanim doon. Bilang isang future senator, target ni Pastor Apollo na mapabuti o mapalawak pa ang urban green spaces sa Pilipinas. Ito ay sa ilalim ng pinaplanong Greening and Beautification Project Bill ng Buting Pastor. Kasama rin sa isusulong ni Pastor Apollo ay ang pagtatanim ng mga bulaklak sa mga bulubunduking lugar sa buong bansa. Yes, Jason. Yes, kapartner MJ, kung nakikita nyo sa aking likuran, ang bahagi na ito dito sa Sierra Madre, partikular na sa Difun, Quirino Province, nakalbo ito dahil sa problema ng pagkakaingin. Actually, nakausap natin yung taga Penro. Sinasabi nila na hindi nila maiwasan ng ating mga kababayan, lalo na dito sa tribong Ifugao, dahil yung pagkakaingin ay bahagi na daw ng kanilang kultura at syempre ito yung kabuhayan nila. Kaya isa sa mga panawagan rin ng Penro, bukod sa tree planting, ay dapat rin magkaroon ng alternatibong trabaho at kabuhayan yung mga tribong Ifugao dito sa Quirino Province. At alam niyo mga partners, malaki ang pasasalamat ng ating mga kababayan dahil sa isinagawang tree planting ni Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa Quirino, partikular na nga dito sa Sierra Madre, dahil marami pala sa parte ng Sierra Madre ang nakakalbo na. At kailangan itong pangalagaan dahil alam naman natin na itong Sierra Madre ay nagsisilbing backbone ng Luzon. Ito yung nagsisilbing protektor ng mga taga-Luzon mula sa mga iba't ibang bagyo na bumibisita dito sa Pilipinas. Mga kapartners. Alright, maraming salamat Jason Rubrico live mula dyan sa Quirino.